Ilang beses mo rin narinig na kailangan natin ng mga migrante. Kung wala sila, mawawala ang NHS. Kailangan natin ng doktor, nurse at inhinyero. Ginagamit din nila ang taktika sa Australia at niluloko ang mga Australiano gamit ang parehong argumento. Pakinggan mo. Ang mensahe ko sa mga butante ng One Nation ay, sino ang magpapakain sa'yo, magpapaligo sa'yo, at magpupunas ng puwit mo pag 90 ka na? Tama ba? Dahil hindi yan ang mga anak mo. Kung ako masusunod, magtatrabaho sila sa submarino. Wow! Wow! Sobrang rasista. Pero alam mo kung bakit nila ginagawa yan? Una, gumagawa sila ng kwento na kailangan natin ng mga migranteng manggagawa. Ayaw ng mga puti o katutubo sa ilang trabaho, kaya nagdadala sila ng mga third world na tao na mababa ang kasanayan at sahod, at nagsisiksikan minsan 10 sa isang bahay. Siyempre, hindi magagawa ng isang katutubo yon dahil may sarili siyang pamumuhay na dapat panatilihin. Kaya hindi siya pwedeng magtrabaho ng 10 o 7 libra kada oras sa Australia. Kaya sila pumapasok kasi nag-aangkat ka ng tao. Pumapasok sila sa ilalim na ekonomiya kung saan gumagawa sila ng mga trabaho na bayad kamay sa mas mababang halaga. Hindi na makasabay ang mga lokal dahil naniningil ng $50 kada oras ang isang Aussie. Medyo maayos. Kung kukuha ka ng Aussie na hardinero, tubero o handyman, kailangan mo ng 50 hanggang $100 kada oras kasi may binabayaran din siyang bahay. Pero kung magdala ka ng tao mula third world na bansa, kaya niyang gawin yon ng $20 kada oras o mas mababa. Kaya napapaalis sa negosyo ang mga lokal. At pagkatapos sasabihin nila, aha, kita mo, ayaw ng mga puti gawin ang mga trabahong ito. Kaya kailangan natin magdala ng mas maraming tao. Ganyan ang ginagawa nila sa UK. Pero hulaan mo kung anong nangyari. Alam mo na ito. Pero bakit ko sinasabi sa iyo ito? Dahil hindi lang ito tungkol sa mga doktor at mga inhinyero. At hindi lang mga doktor at nurse. Sige, tingnan mo ito. Mahigit 150 kebab shop ang binigyan ng Home Office ng lisensya para kumuha ng migranteng manggagawa mula ibang bansa. Kaya ngayon, kung marunong kang gumawa ng kebab, di ba? Iyan na ang kasanayan na kailangan ng gobyernong British. Kabuuang 159 na tindahan ng kebab sa buong Britanya ang nabigyan ng lisensya ng Home Office na nagpapahintulot sa kanila na mag-sponsor ng mga manggagawang galing sa ibang bansa sa ilalim ng Skilled Worker Visa Scheme. Ang mga bilang na ito ay nagdulot ang batikos mula sa mga senior na konserbatibo at mga taga-kampanya sa usaping migrasyon na nagsasabing masyadong nalalayo ang paggamit ng sistema sa orihinal nitong layunin, na dapat ay para magdala ng mga doktor at inhinyero. Anong nangyayari sa mga kebab store na yon? Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo yan, hindi ba? Pero siguro kailangan ko kasi ilang buwan nang nakalipas. Gumawa ang BBC ng video tungkol doon. Nagulat talaga ako at gumawa rin ako ng video. Sabi ko, ano? Mukhang nagkakaroon ng konsensya ang BBC o sinusubukan nilang bawiin ang nawalang reputasyon. Pakinggan mo! Isang itak na nakabalandra sa liwanag ng araw. Kakakuha ko lang ng litrato ng mga espadang samurai doon. Nasasaksihan mo ang matinding karahasan sa mga pangunahing kalsada. Ito ay isang rambol sa gitna ng araw. Ibabalik mo yan. Nag-aaway ang mga barbero dahil sa teritoryo. Kunin mo, bata! Dalhin mo yan sa rambol sa kalsada. Ito ang digmaan ng mga kebab shop. Unang beses nating narinig ang mga kwento ng maraming opisyal ng trading standards. Sige, nakuha mo na ang punto. Ang GB News ay gumawa ng isang buong ulat tungkol sa isyung ito, kaya tingnan natin. Ang mga kebab shop ay may skilled worker visa. Pumunta ako sa isa para mag-imbestiga pa. Nasa East Ham, London ako ngayon. At makanakita mo na ang mga ulat kamakailan na may mahigit 150 kebab shop, vape shop, at barberia na may skilled worker visa licenses na pwedeng mag-sponsor ng mga tao para makapunta rito sa UK. Yung kebab shop sa likod ko ay nakakuha ng 7 skilled worker visa para sa mga manggagaling sa ibang bansa na magtatrabaho doon. Kaya pumunta ako para bisitahin sila at alamin kung anong mga particular na kasanayan ang kailangan mo para makapunta sa England, Britain at magtrabaho sa isang kebab shop na pwede maging trabaho ng isang kabataan dito sa Britain. Alamin natin. Hello pare, kumusta ka? Ako nga pala si Alex, ikinagagalak kitang makilala. Kumusta ka? Gumagawa ako ng isang segment tungkol sa mga kebab shop dito ngayon. Saan ka naduluto ng kebab?
Ngayong araw ba? At marami ka bang nabebenta buong araw? Napupunta kami mamaya at maaaring maging, ikaw ba ay taga? Sa UK? British ka? Hindi, taga-Pakistan ako. Di ako sigurado, skilled worker visa ba gamit mo? Oo. Alam mo, maraming tao ang gusto malaman. Maraming tao ang gusto makaintindi. Marami sa mga kebab shop na ito ay tiyak na may skilled worker visas. Kaya binabayaran ka ng mga ito ng 40,000 pounds kada taon ayon sa batas. Magbigay ng pera sa akin. Pero bakit kailangan ng skilled workers sa Quebec City? Hindi sila makahanap ng kahit isang gumagawa ng kebab sa buong UK. Kung ito ay nangyari nung dekada 50, masasabi mo na, oye, tingnan mo, 10,000 lang ang taga-gitnang silangan o Pakistani sa bansa natin. Lahat sila ay may trabaho sa ibang pabrika, kaya kailangan natin ang kanilang espesyalistang gumagawa ng kebab. Pero ginagawa mo yan sa 2026, kung saan 10% ng populasyon mo ay binubuo ng mga taong ito. Niloloko nila tayo. Ipinapakita lang yan kung gaano kalaki ang paghamak nila sa publiko. Hindi ako marunong mag-Ingles. Hindi ko may paliwanag sa'yo. Oo, pero hindi ko alam. Kaya hindi ka Ingles, hindi ka mga kaya ko Italiano. Kaya pumunta ka ba sa UK mula Italy? Italiano ka, kaya pumunta ka ba sa UK mula Italy? At ano mga kakayahan? Kasama mo ba si Mama? Nandito si Papa. Oo, sige. Kinuha ka ba ng kumpanya ni Babish para sa kebabs? Ano kakayahan ng kailangan para makapunta sa UK? Hindi Italyano ang taong yon. Kaya, nagtatrabaho sa kebab shop. Anong kakayahan? Ano to? Ikaw ba? Sa tingin mo, Mike? May mga kabataan ba sa Britanya na kaya ang trabaho ito? Espesyal ba talaga ito? Ginagawa ko mga group class, pero siya naman ay may sarili niyan. Nagsasalita siya ng Urdu. Naririnig ko, naiintindihan ko siya. Parang sinasabi niya, huwag kang makipag-usap sa kanya. Yun ang sinabi niya. Sabi niya, huwag kang makipag-usap sa kanya. Sabi pa niya, nagtatanong lang siya ng mga walang kwentang tanong. Yun ang sinabi niya. Napaka-espesyal ba nito? Sinusunod mo ang mga patakaran pagbabalik ni Polonia. Hindi ako sigurado. Sinasabi nila, huwag kang sumagot dahil mapapahamak tayo. Italyano siya. Sabi niya, Italyano ako. Maraming salamat sa pag-usap at pagtanggap sa akin. Magandang araw sa iyo. Salamat. At salamat din po, sir. Salamat sa pag-usap sa akin. Magkikita tayo ulit. Salamat. Magaling, GB News. Ibig kong sabihin, ang talino ng mga taong ito, talagang pumapasok sila, nagtatanong sila ng mga lehitimong tanong na para bang nagmamalasakit sila. Ako siguro, magiging sobrang sarkastiko ako. Ako, pakiusap naman, ano ba yan? Interesante itong palurin sa bahay, di ba? Para sa akin, nakakabunyang talaga ito. Kasi hindi ko maintindihan, tulad ng marami sa inyo, kung bakit kailangan ng isang kebab shop ng skilled worker visa. May pang-abuso ba sa ating visa system na nangyayari sa Britanya? Mga kaibigan, itong dahilan kung bakit ko sinasabi ang aking teora na may grupo ng mga globalista na nagpapatakbo ng ating mga bansa. Sigurado kung may iba pang nagsabi nito. Tingnan ninyo, eksaktong pareho nangyayari sa Australia. Pakinggan ninyo si Pauline Hanson. Ipinapaliwanag niya ang Skilled Migrant Visa Program kung paano ito gumagana sa Australia. Ipinapaliwanag niya kung paano gumagana ang Skilled Migrant Visa Program sa Australia. Pakinggan siya. Ang skilled immigrants, Chris Cribs, ay binigyan ng 100,000 permanent visa para sa mga nagpapanggap na skilled. Pero 5,000 lang talaga ang tunay na skilled sa kanila. 170,000 skilled visa ang ibinigay at 5,000 lang sa kanila ang tunay na skilled migrants. Dito sa Australia, hindi gaya ng UK na sinasabing tipigil ang NHS kapag tumigil tayo sa pagpapapasok ng mga migrant. Pero karamihan naman ng dinadala nila ay may-ari lang ng kebab shop at iba pang kalokohan. Sa Australia, sinasabi nilang may malaking kakulangan ng bahay na karaniwang issue ng supply at demand. Maraming batas na naglalagay ng maraming red tape, kaya hindi practical para sa ating mga lokal na trabahador o tagapagtayo na magtayo ng mga bagong bahay o apartment dahil hindi nila mababawi ang gastos. Hindi balanse ang kita o pwedeng utangin ng mga tao kumpara sa gastos ng pagpapatayo ng bagong ari-arian, kaya hindi sila makapagpatayo ng bahay. Sabi ng gobyerno, kung gusto mo magkaroon ng pagkakataon ng mga tao na makabili ng mga bagong bahay o maging may-ari ng sariling bahay at makamit ang Aussie Dream, kailangan natin magdala ng mga skilled na migranteng manggagawa para tumulong magpatayo ng mga bahay dahil kulang ang trabahador sa Australia. Kahit na totoo ito, may iba pang mga mas malalim na issue. Tulad ng sinabi ko, marami namang mga tagapagtayo. Nakinig na ako sa maraming tagapagtayo na nagbigay ng kanilang mga panayam at sinasabi nila, alam mo, hindi lang talaga sulit para sa amin. Bakit kami mag-i-invest ng pera kung hindi naman namin kayang bayaran ng aming mga trabahador?
Hindi namin kayang bayaran ang aming mga manggagawa dahil sobrang taas na ng presyo ng lahat ng bagay. Iyan ang kwento nila. Kita mo diskarte nila? Tinatakot ka nila. NHS sa UK, malaki ito. Libreng universal na sistemang pangkalusugan. Siyempre, halos 80% ng mga mamamayang British ay ayaw na magdusa o tuluyang bumagsak ang NHS. Hinahanap nila ang pinakasensitibo mong bahagi at tinatakot ka gamit yon, gaya sa Australia. Yan talaga ang ginagawa nila. Sa Australia, tinatakot nila ang tao gamit ang krisis sa pabahay. 200,000 ang pinapasok, pero 5,000 lang ang skilled migrants. Dumalala pa ito. Yung skilled immigrants, Chris Cribs, may 100 at 70,000 permanent visa na pumasok bilang skilled. Hulaan mo? 5,000 lang ang may kasanayan sa konstruksyon. Noong nakaraang taon, 20,000, 23, 24. Chris, gusto mong bawasan ang bilang, pero marami pa ring tao. Marami pa ring tao ang kasali kung hindi mo papayagan ng mga tao. Sandali lang, ha? Ang issue dito ay kapag pumasok ka sa mga detalye, kung babawasan mo ang mga overseas na estudyante, magiging malaking dagok ito sa pananalapi ng sektor ng universidad at pati na rin sa ilang mga industriya, syempre, gaya ng pabahay at iba pa. Maraming industriya ang nagsasabing kulang sila sa skilled na manggagawa at hindi natin kayang bawasan ang skilled migration. Kaya magdudulot ito ng mga problema. Hindi ito mga simpleng pulisya lang. Nakakatawa na tuwing dumadami ang mga migrante sa mga bansa natin na dapat ay mga skilled naman. Mga skilled na migrante na dapat ay mga doktor at inhinyero at gumagawa ng mga trabaho na nangangailangan ng mataas na kasanayan. Bigla na lang nating nakikita na mas marami ang mga Uber driver. Bigla na lang natin napapansin na mas dumarami ang mga Uber food delivery driver. Hindi ba't nakakagulat yon? Talagang kahanga-hangang pagkakataon lang. Chris, kung titingnan mo ang mga estudyanteng pumapasok sa bansa, na yon sa labor ay aabot sa 275,000 na estudyante ang papasok sa bansa. Karamihan sa mga estudyanteng ito ay hindi talaga pumapasok sa universidad. Pagdating dito, marami ang nagsasabing magpapalit ng kurso at lilipat sa vet course. Pagkatapos, nagtatrabaho na lang sila at ginagamit ito bilang likod pingtong pasok sa bansa. Kapaki-pakinabang ba ito sa atin? Hindi talaga. Kailangan na itong pigilan. Tama ka. Ganito, ibabahagi ko ang bahagi ng kwento ko. Dumating ako sa Australia bilang estudyante noong 19 ako taong 2003. Nagtapos ako ng IT pero hindi ko ito nagustuhan at hindi rin ako nagtrabaho sa industriya nito. Pero alam ko na kapag nakapantapos ako, makakapag-apply na ako para sa permanenteng paninirahan. Pero may iba pang mga tao na pumunta rin sa Australia noon para mag-aral ng mga kurso na uso noong mga panahong yon. Siyempre, hindi ko na alam kung anong mga kurso ang in-demand ngayon. Gaya ng sabi ni Pauline, pinapalitan nila ang mga kurso nila, alinman doon sa nabanggit niya. Noong panahon ko, uso ang kursong pagluluto dahil kailangan ng Australia ng mga chef. Kaya maraming taong pumapasok at nagpapalit ng kurso sa pagluluto. Noon, meron kaming TAFE. Pagkatapos ng 6 o 12 buwan ng kurso, mag-a-apply sila para sa permanenteng paninirahan. Ganun lang, tulad dati. Ito ay 20 taon na ang nakalipas. Pero lahat ng iyon ay nangyayari sa mas maliit na saklaw. Ngayon, dahil 20 o 25 taon ang lumipas mula noon at 20 taon nang nagpapatuloy ang prosesong ito. Kaya naman lumalala na ang problemang ito sa antas na hindi na kayang kontrolin. Halos 400,000 na nag-overstay ng visa dito ang may bridging loans, nagtatrabaho, kumikita at nagpapadala ng pera palabas ng bansa. Tanungin ang mga Australiano tungkol sa mass migration, kung ano ang nararamdaman nila, kung kaya nilang magkaroon ng sariling bahay at kung nakakakuha sila ng paupahan. Tanungin mo rin ang mga tao sa kalsada dito. Kaya gusto ko ng mas maayos na pulisya sa imigrasyon kaysa sa koalisyon. Siguro na, at ito ang punto ko. Ganon na kalala ang sitwasyon. Hayaan mo akong ipakita sa'yo kung ano pa ang nangyayari sa mga kebab shop at vape shop na yan. Ganito ang nangyayari. Hindi ko alam kung bakit nire-report ito ng BBC. Ito na ang bagong frontline ng grooming, ang Kanto Tindahan. Siguro kasi pumapasok din doon ang mga babae at kung nagagawa nila yon sa kanila, pwede rin nilang gawin sa amin. Pinag-uusapan ng mga babaeng ito ang Hextort Mini Market kung saan nagtrabaho sina Bauer at Harway na nang-abuso ng bata. Ayan na. Sige, gagawa ko ng hiwalay na video tungkol dyan. Kaya ito na mga kaibigan, ang skilled visa scam. Nililito nila ang publiko. Inatakot nila kayo na wala na kayong mahanap na bahay. Pero sa totoo lang, ang dami nilang pinapapasok ng mga tao.
Siyempre, magdudulot talaga yan ng kakulangan sa pabahay. Lalo lang nilang pinapalala ang problema. Sinasabi pa nila na kailangan daw ng 400,000 bihasang manggagawa sa konstruksyon. Kaya yan ang next plan ng labor. Hindi na ako makapaghintay sa susunod na pangkalahatang eleksyon.